Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nagmamalasakit sa ating mga nakatatanda. Alam niyo po ba na ang pag-inom ng tubig sa maling oras ang maaaring tunay na dahilan kung bakit kayo laging nagigising ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw kahit hindi pa naman puno ang inyong pantog? Tila maliit na bagay lang ito. Ngunit para sa marami sa ating mga kagalang-galang na senior citizen sa buong Pilipinas, ang simpleng pagkakamaling ito ay ginagawang isang gabi-gabing paghihirap ang dapat sanay mahimbing na tulog. Humihiga kayo matapos ang isang mahabang araw, umaasang makapagpahinga. Ngunit kapag nagsisimula ng mag-relax ang katawan, bumabalik ang pakiramdam na kailangan ninyong umihi paulit-ulit. Pagod na ang isip, mabigat ang mga binti, at pagsapit ng umaga, kahit ang isang mainit na tasa ng kape ay hindi na nagdudulot ng dating kasiglahan. Pero heto po ang magandang balita. Mayroong mas mabuting paraan. Sa araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano uminom ng tubig sa tamang paraan, base sa mga sikretong ibinahagi ng mga bihasang urologist upang ang inyong mga gabi ay maging mapayapa muli. Bago po tayo magsimula, nais ko sanang malaman kung taga saan po kayo nanonood at anong oras na diyan sa inyo. Pakishare naman po sa comments sa ibaba. Kahit isang maliit na sandali mula sa inyong araw ay malaking bagay na po para sa akin. At kung nakakatulong po sa inyo ang nilalaman nito, pakipindot naman po ang subscribe button para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na simpleng tip na maaaring makapagpabago ng inyong buhay. Ang kwento sa likod ng gabi-gabing pagbangon. Pagdating ng edad 55, maraming nakatatanda sa Pilipinas ang tahimik na nakakapansin ng isang kakaibang pagbabago sa kanilang mga gabi. Payapa kayong humihiga pagkatapos maghapunan, iniisip na madali lang darating ang antok. Ngunit sa halip, bawat ilang oras, nararamdaman ninyo ang isang pamilyar na pakiramdam, ang pangangailangang bumangon at pumunta sa banyo. Minsan, isang beses lang, pero madalas, 2 o kahit 3 beses pa bawat gabi. Maaaring iniisip ninyo na normal lang ito, bahagi lang ng pagtanda. Ngunit ang katotohanan, may mas malalim na nangyayari sa loob ng inyong katawan. At kapag naunawaan ninyo ito, makakahanap kayo ng ginhawa. Habang tayo po ay tumatanda, nababawasan ang produksyon ng ating katawan ng isang hormone na tinatawag na vasopressin sa gabi. Ang hormone na ito ang tumutulong sa mga bato o kidneys na pabagalin ang paggawa ng ihi habang tayo'y natutulog, na nagpapahintulot sa ating makapagpahinga ng walang abala. Kapag bumaba ang antas ng vasopressin, nagpapatuloy ang mga bato sa pagsala ng likido sa parehong bilis kahit sa gabi. Dahil dito, mas maraming ihi ang nabubuo at mas mabilis mapuno ang pantog na gumagambala sa inyong tulog bago pa man handa ang katawan na gumising. Kasabay nito, ang mga bato mismo ay medyo bumabagal din sa kanilang trabaho. Hindi ito sakit. Ito po ay natural na paraan ng pag-angkop ng katawan sa paglipas ng panahon. Ang proseso ng pagsala ay bumabagal at mas matagal bago ma-adjust ang balanse ng mga likido. Ibig sabihin, kahit pareho pa rin ang dami ng tubig na iniinom ninyo, maaaring hindi na ito napoproseso ng inyong katawan sa parehong banayad na ritmo. Ngayon, idagdag pa natin ang isa pang bagay. Ang pantog ay nagiging mas sensitibo. Noong kabataan ninyo, kayang mag-imbak ng pantog ng 400 hanggang 500 milyad ng ihi bago maramdaman ang pangangailangan. Ngunit, pagkatapos ng edad 60, maaari na itong magpadala ng senyales
kahit 120 ml pa lang ang naipon, katumbas ng halos kalahating baso. At kapag umabot na ang senyalis na iyon sa inyong utak, hindi na makakapagpahinga ang isipan. Hayaan ninyong ikuwento ko si Mang Jose mula sa Cebu. Sa loob ng maraming taon, naniniwala siyang ang paggising ng 2 beses sa gabi ay dahil lang sa kanyang edad. Itinigil niya ang pag-inom ng tubig, sinubukan ang sleeping pills, pero walang gumana. Nang sa wakas ay nalaman niyang mas sensitibo lang pala ang mga nerve ng kanyang pantog at hindi ito sira, nakaramdam siya ng malaking ginhawa. At sa ilang pagbabago lamang sa oras ng pag-inom at postura, nagsimula na siyang matulog ng mahimbing muli. Kaya, mahal kong kaibigan, hindi lamang ito tungkol sa edad. Ito ay ang paraan ng pakikipag-usap ng ating katawan sa atin sa mga bagong paraan. At kapag nakinig tayo, ang paggaling ay maaaring magsimula ng dahan-dahan ng walang takot. Mga karaniwang pagkakamali sa pag-inom na sumisira sa iyong gabi. Sa maraming tahanang Pilipino, naniniwala ang mga nakatatanda na ang pag-inom ng maraming tubig ay laging isang malusog na gawi. At oo, ang tubig ay buhay. Ngunit ang oras kung kailan natin ito iniinom, lalo na pagkatapos ng edad 60, ang maaaring tahimik na nagpapasya kung gaano kahimbing ang ating mga gabi. Maaaring tama ang dami ng tubig na iyong iniinom. Ngunit kung iniinom mo ito sa maling oras, maaaring hindi ka patulugin ng iyong pantog. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pag-inom ng maraming tubig pagkatapos ng alas 5 o alas 7 ng gabi. Sa oras na ito, ang mga bato ay natural ng nagpapabagal para magpahinga. Ngunit kapag pinuno mo ang iyong sistema ng sobrang likido sa gabi, napipilitan ang iyong mga bato na magtrabaho ng mas mabigat sa buong gabi. Nagpapatuloy sila sa pagsala at pagtulak ng ihi sa pantog habang gusto ng iyong katawan na matulog. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga nakatatanda na umiinom ng 1 o 2 baso ng tubig kasabay o pagkatapos ng hapunan ay madalas na nagigising ng 1:00 o 3:00 ng madaling araw na may pakiramdam na hindi mapigilang umihi. Nariyan din ang ugali ng paghigop ng tsaa, gatas o sabaw sa gabi. Para sa marami, ito ay isang sandali ng ginhawa, isang mainit na tasa ng salabat o isang mangkok ng mainit na sabaw bago matulog. Ngunit ang nakakalimutan natin ay lahat ito ay likido. Maging ito man ay luya te, gatas o malabnaw na sabaw ng sinigang. Lahat sila ay nabibilang sa iyong kabuuang fluid intake. At kapag ininom, pagkatapos lumubog ang araw, tahimik silang naiipon sa pantog. Ang resulta ay pareho, putol-putol na tulog, pagod na umaga, at minsan pa nga ay pananakit ng binti o brain fog dahil sa kakulangan sa pahinga. Ang isa pang tahimik na gawi ay ang pagpunta sa banyo para sigurado bago matulog. Mukha itong lohikal at responsable pa nga. Ngunit kapag pinipilit mong alisan ng laman ang pantog kahit hindi pa ito puno, nagsisimulang matuto ang mga nerve sa loob ng maling mensahe. Sa paglipas ng panahon, nagsisimulang maramdaman ng iyong pantog na puno na ito kahit sangkatlo. 1/3 pa lang ang laman. Ito ay tinatawag na bladder overtraining at nagdudulot ito ng mga maling senyales kung saan nagigising ka sa gabi kahit na wala namang gaanong ihi sa loob. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang mahalaga, ngunit madalas na binabaliwalang punto, ang hindi pantay na pamamahagi ng iyong tubig sa buong araw.
Ang ilang mga senyor ay kaunti lang ang iniinom sa umaga at hapon. At bigla na lang maaalalang uminom ng marami pagsapit ng gabi. Naglalagay ito ng presyon sa mga bato sa maling oras. Sa isip, ang karamihan ng iyong tubig ay dapat inumin sa pagitan ng pagsikat ng araw at 4:00 ng hapon. Pagkatapos nito, dahan-dahang bawasan ang pag-inom at hayaang maghanda ang katawan para sa pahinga. Panghuli, mahalaga rin ang temperatura ng tubig. Ang pag-inom ng napakalamig na tubig mula sa frigider, lalo na sa gabi, ay maaaring makairita sa lining ng pantog. Ginagawa nitong mas sensitibo ang mga nerve, lalo na sa mga matatanda na mas mabagal na ang panunaw. Ang maligamgam o room temperature na tubig ay mas banayad para sa tiyan at pantog, lalo na pagkatapos lumubog ang araw. Ibabahagi ko sa inyo ang kwento ni Aling Susan mula sa Baguio. Siya ay 72 taong gulang at sa loob ng halos 2 taon, nagdusa siya sa putol-putol na tulog. Gabi-gabi bandang 2:30 ng madaling araw, nagigising siya dahil kailangan niyang gumamit ng banyo kahit nakaunti lang ang iniinom niyang tubig. Akala niya ay dahil lang ito sa pagtanda. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya sa akin, lagi akong umiinom ng salabat tuwing 9:00 ng gabi. Nakakatulong ito sa akin na maging kalmado. Dahan-dahan kong ipinaliwanag na bagamat nakakatulong ang luya, ang pag-inom ng tsaa ng ganoong oras ay nagdaragdag ng likido bago mismo matulog. Kaya gumawa siya ng isang pagbabago. Inilipat niya ang kanyang pag-inom ng tsaa sa 6:00 ng gabi at uminom lamang ng 2 lagok ng maligamgam na tubig bago matulog. Sa loob ng 1 linggo, nagsimula siyang matulog ng 5 hanggang 6 na oras ng diretso. Bumalik ang kislap sa kanyang mga mata at sinabi niya, "Hindi ko alam na ganito pala ang epekto ng tubig." Mahal kong tagapakinig, ang mga maliliit na pagkakamaling ito ay hindi ninyo kasalanan. Walang nagtuturo sa atin kung paano iakma ang ating mga gawi habang tayo ay tumatanda. Ngunit ngayong alam na ninyo, maaari ninyong bawiin ang inyong mga gabi ng dahan-dahan. Matalino, bawat baso. Ang gintong oras. Ang tamang panahon sa pag-inom ng tubig sa maraming tahanang Pilipino, sinisimulan ng mga nakatatanda ang kanilang araw sa isang mainit na tasa ng kape. Ngunit madalas ay nakakalimutan nilang uminom ng sapat na tubig sa mga unang oras ng umaga. Pagkatapos, pagsapit ng gabi, bigla nilang naaalala at sinusubukang bumawi sa pamamagitan ng pag-inom ng 2 o 3 baso pagkatapos ng 6:00 ng gabi. At nang hindi namamalayan, inihahanda nila ang kanilang sarili para sa isang gabi ng putol-putol na tulog, pagod na mga mata, at hindi mapakaling pag-iisip. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang kung kailan kayo umiinom ng tubig ay maaaring kasing halaga ng kung gaano karami ang inyong iniinom. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga bato at pantog ay nagiging mas sensitibo sa oras. Sa umaga, ang katawan ay aktibo. Mas mabilis ang metabolismo, mas malakas ang pintig ng puso, at mas mahusay ang mga bato sa pagsala at pagbalanse ng mga likido. Iyon ang dahilan kung bakit iminumungkahi ng mga urologist sa buong mundo, kabilang ang maraming respetadong doktor dito sa Pilipinas, na dapat inumin ng mga senior ang karamihan ng kanilang tubig sa pagitan ng 6:00 ng umaga at 4:00 ng hapon. Ang oras na ito ay nagbibigay sa iyong katawan ng sapat na espasyo upang iproseso ang mga likido ng dahan-dahan, na nagpapahintulot sa iyong pantog
na maubos ng buo bago lumubog ang araw. Nakakatulong itong bawasan ang bloating, sumusuporta sa panunaw, at higit sa lahat, pinapanatiling kalmado ang pantog sa oras na nagsisimula ng maghanda ang iyong katawan para sa pagtulog. Sa isip, dapat ay dahan-dahan kayong humihigop ng tubig sa buong umaga na may bahagyang mas maraming dami sa oras ng almusal, kalagitnaan ng umaga, at tanghalian. Ngunit kapag lumampas na ang orasan ng 5:00 ng hapon, oras na para simulan ang pagbabawas ng inyong pag-inom. Hindi ito nangangahulugan na kailangan ninyong iwasan ang tubig ng tuluyan sa gabi. Hindi iyon magiging malusog. Sa halip, isipin ito na parang pagdidilim ng mga ilaw bago matulog. Dahan-dahang bawasan mula 5:00 ng hapon hanggang 7:00 ng gabi. Uminom lamang ng maliliit na lagok kapag nauuhaw. At pagkatapos ng 7:00 ng gabi, maliban kung iba ang payo ng inyong doktor, iwasang uminom ng higit sa 150 ml ng tubig, halos isang maliit na baso. Ngayon, maaaring itanong ninyo, paano kung umiinom ako ng gamot sa gabi? Maraming nakatatanda ang niresetahan ng mga tableta para sa presyon ng dugo, diabetes, o pananakit ng kasukasuan. At oo, kailangan ito ng tubig. Sa mga ganitong kaso, ang pinakamahusay na paraan ay inumin ang iyong gamot na may ilang lagok lamang ng tubig, sapat para malunok ng komportable, ngunit hindi higit sa kailangan. At kung nauuhaw kayo dahil sa inyong gamot, subukang uminom ng 1 kutsara ng room temperature na tubig bawat ilang minuto sa halip na 1 buong baso ng sabay-sabay. Mayroon ding isang gawi na tahimik na ginagawa ng maraming senior, ang pag-inom ng tubig para sigurado bago matulog. Iniisip ninyo, iinom ako ng kaunti para hindi ako mauhaw mamayang gabi. Ngunit ang gawin na ito, bagamat may mabuting intensyon, ay madalas na dahilan kung bakit napuputol ang inyong tulog ng 2:00 ng madaling araw. Sa halip, subukan ang ibang bagay. Umupo ng mahinahon sa loob ng 5 minuto bago matulog. Ilagay ang isang kamay sa iyong dibdib at ang isa pa sa iyong tiyan. Huminga ng malalim at banayad sa ilong at ilabas sa bibig. Pinapakalma nito ang iyong nervous system at binabawasan ang mga maling senyales mula sa pantog. Maaari nyo ring dahan-dahang masahihin ang ibabang bahagi ng tiyan sa isang clockwise na paggalaw upang ma-relax ang bahaging iyon. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Tatang Romy, 70 taong gulang mula sa Davao. Dati siyang umiinom ng halos 1 litro ng tubig sa pagitan ng 7:00 at 9:00 ng gabi. Iniisip na lilinisin nito ang kanyang sistema at makakatulong sa detox sa magdamag. Ngunit binayaran niya ang halaga nito ng 3 beses na pagpunta sa banyo bawat gabi at mga umaga na mabigat at mabagal ang pakiramdam. Nang baguhin niya ang kanyang routine, iniinom ang 70% ng kanyang tubig bago mag 3:00 ng hapon at nililimitahan ang kanyang pag-inom sa gabi sa isang maliit na baso lamang ng 10:30 ng gabi. Ang pagkakaiba ay kapansin-pansin. Pagkatapos ng 2 linggo, 1 beses na lang siyang nagigising sa gabi. At sa loob ng 1 buwan, natutulog na siya mula 10:00 ng gabi hanggang 5:00 ng umaga nang walang abala. Mahal na senior, ang solusyon ay wala sa pag-inom ng mas kaunti. Ito ay nasa pag-inom ng mas maaga. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyong katawan ng tamang oras, hinahayaan ninyo ang inyong mga organo na gumana ng may kapayapaan at ritmo. At iyon naman ay nagbibigay sa inyong isipan ng regalo ng hindi nagagambalang pahinga. Ang epekto ng iyong hapunan
sa iyong pagtulog. Sa maraming tahanang Pilipino, yang hapunan ay higit pa sa isang pagkain. Ito ay isang tahimik na sandali ng ginhawa, madalas na ibinabahagi sa mga mahal sa buhay pagkatapos ng trabaho sa maghapon. Ngunit habang tayo ay tumatanda, kung ano ang ating kinakain sa gabi at mas mahalaga kung kailan tayo kumakain, ay maaaring tahimik na magpasya kung gaano kahusay ang ating pagtulog sa gabi. Pagkatapos ng edad 60, nagiging mas sensitibo ang katawan sa ilang mga pagkain, lalo na sa mga nakakaapekto sa ating panunaw, hydration, at paggana ng pantog. Halimbawa, ang mga pagkaing masabaw tulad ng sabaw ng sinigang, clear soup, o kahit isang mangkok ng malabnaw na tinola. Mukha silang magaan at madaling tunawin, at totoo iyon, ngunit kung kakainin lamang sa tamang oras. Kapag kinain malapit sa oras ng pagtulog, kumikilos sila tulad ng mga nakatagong mapagkukunan ng likido na unti-unting pinupuno ang pantog. Maaaring hindi ninyo ito maramdaman sa una, ngunit sa loob ng ilang oras, pagkatapos humiga, magsisimulang bumulong ang inyong pantog at pagkatapos ay mamimilit hanggang sa tuluyan kayong magising, at nariyan din ang mga nakakaginhawang inumin sa gabi tulad ng herbal tea, gatas, o kahit isang maliit na tasa ng kape na may gatas. Maaaring makatulong ito sa inyong mag-relax ng sandali, ngunit ang kanilang water content ay mabilis na nadaragdag sa inyong fluid load sa gabi. Ang ilang mga inumin tulad ng green tea o salabat ay nagsisilbi ring banayad na diuretics na nangangahulugang hinihikayat nila ang iyong mga bato na gumawa ng mas maraming ihi. Para sa mga nakatatanda, ito ay nagiging isang tahimik na cycle. Umiinom ka para kumalma, ngunit nagigising ka rin sa oras na dapat nagpapahinga ang katawan. Ang ilang mga prutas at gulay ay nangangailangan din ng maingat na pag-ooras. Ang hilaw na pipino, hiniwang kamatis, pakwan, at kahit orange juice ay maaaring mukhang malusog, at totoo iyon, ngunit bago lamang lumubog ang araw. Mayaman ang mga ito sa tubig at natural na mga acid na nagpapataas ng pagiging sensitibo ng pantog sa mga matatanda. Maraming mga senior ang nakakaramdam ng biglaang pagnanais na umihi pagkatapos kumain nito, lalo na kung kinain kasama ng hapunan o bilang isang magaan na merienda sa gabi. Hayaan ninyong ikwento ko si Lolo Ramon mula sa Iloilo. Siya ay 68 taong gulang at dati ay nasisiyahan sa isang malaking hilaw na salad tuwing gabi na puno ng kamatis, pipino, at kalamansi dressing. Akala niya ay tama ang ginagawa niya. Ngunit bawat gabi, nagigising siya ng 2 o 3 beses para gumamit ng banyo. Pagkatapos lamang niyang lumipat sa mga steamed na gulay at inilipat ang kanyang salad sa tanghalian, ay napansin niya ang isang pagkakaiba. Sa loob ng 1 linggo, nagsimula siyang matulog ng 6 na oras ng diretso nang walang anumang gamot, nang walang pagbabago sa pag-inom ng tubig. Isang simpleng pagbabago lang. Ang isa pang nakatagong salarin ay ang maaalat na pagkain. Ang pagkain ng pritong daing at sara o masyadong maalat na ulam sa gabi ay nagpapataas ng pagkauhaw. Nararamdaman ninyo ang pangangailangang uminom ng mas maraming tubig pagkatapos ng hapunan at muli bago matulog. Ang sobrang likidong ito, kasama ang tumatandang mga bato at isang sensitibong pantog, ay ginagawang halos hindi maiiwasan ang paghihi sa gabi. Kaya, mahal na senior, hindi ito tungkol sa pag-give up ng inyong mga paboritong pagkain. Ito ay tungkol sa paggalang sa nagbabagong ritmo ng katawan.
Sa pamamagitan ng paglipat ng mga pagkaing ito sa mas maagang bahagi ng araw at pagpili ng mas magaan at mas banayad na pagkain sa gabi, pinapayagan ninyong magpahinga ang inyong sistema. At kapag nagpapahinga ang katawan, nagpapahinga rin ang isip. At kapag payapa ang isipan, bumabalik ang tulog tulad ng isang matandang kaibigan, malambot, tahimik, at nakakagaling. Mga simpleng pagbabago sa pamumuhay para sa mahimbing na gabi. Minsan, hindi gamot ang hinihiling ng katawan, kundi isang maliit na pagbabago sa gawi na ibinibigay ng may pag-iingat at pasensya. Lalo na pagdating sa paghihi sa gabi. Maraming nakatatanda sa Pilipinas ang nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa, iniisip na ito ay isang bagay na kailangan na lang nilang tanggapin sa pagtanda. Ngunit ang katotohanan, ang ilang banayad na pagbabago sa pamumuhay ay maaaring magdala ng tahimik na ginhawa. Hindi sa pamamagitan ng pilitan, kundi sa pamamagitan ng paggalang sa natural na ritmo ng katawan. Magsimula tayo sa isang napakasimpleng bagay, paggalaw sa umaga. Pagkatapos ng edad 60, bumabagal ang ating sirkulasyon ng dugo at ang likido ay may tendensyang maipon sa mga binti sa maghapon. Ang nakatagong pamamaga na ito ay madalas na hindi nakikita. Ngunit sa gabi kapag humiga kayo, ang likidong iyon ay bumabalik pataas patungo sa puso at mga bato na nagpapataas ng produksyon ng ihi eksakto kung kailan ang gustong magpahinga ng inyong katawan. Ang isang maikling paglalakad sa ilalim ng araw sa umaga, pag-uunat ng inyong mga braso, o kahit na paggawa ng magaan na paggalaw ng binti habang nakaupo sa isang silya, ay maaaring makatulong sa inyong katawan na ilabas ang likidong ito ng mas maaga. Sa ganitong paraan, mas mababawasan ang pasanin sa inyong mga bato pagkatapos lumubog ang araw at magiging mas payapa ang inyong tulog. Sumunod ay ang paraan ng inyong pagtulog. Maraming nakatatanda sa Pilipinas ang natutulog ng nakatihaya gamit ang matataas na unan o mabibigat na kutsyon. Ngunit ngayon, iminumungkahi ng mga doktor na ang pagtulog na nakatagilid sa kaliwa, left side, na may malambot na unan sa ilalim ng inyong ulo at isa pa sa pagitan ng inyong mga tuhod ay maaaring mabawasan ang presyon sa pantog. Ang posisyon na ito ay nagpapabuti rin sa panunaw at daloy ng dugo na tumutulong sa inyong mga organo na magpahinga nang hindi nagpapadala ng mga maling senyales sa utak. Ito ay isang maliit na pagsasaayos, ngunit marami na ang nakaramdam ng malaking pagkakaiba sa loob ng isang linggo. Ngayon, pag-usapan natin ang damit pantulog at temperatura ng silid. Lumaki ang ating mga nakatatanda sa paniniwalang ang init ay nangangahulugan ng kaligtasan. Ngunit sa klima natin ngayon, lalo na sa mga buwan na maalinsangan, ang pagsusuot ng makakapal na damit pantulog o pagbabalot sa mabibigat na kumot ay maaaring magpainit ng sobra sa katawan. Nagdudulot ito ng pagpapawis, pagkauhaw, at pagtaas ng aktibidad ng bato. Sa halip, subukang matulog sa magaan na damit na kuton at panatilihing mahangin ang silid. Siguro sapat na ang electric fan at isang manipis na kumot. Mananatiling kalmado ang iyong katawan at tatahimik ang pantog. At kung sakaling magising kayo sa kalagitnaan ng gabi, huwag magmadali sa banyo. Dahil lang sa nakasanayan, huminto sandali. Tanungin ang inyong sarili, nang marahan, talaga bang puno na ang pakiramdam ko? Kung ang sagot ay hindi, manatiling nakahiga. Huminga ng 5 malalalim at i-relax ang iyong tiyan. Ang pagsasanay na ito ay nagtuturo sa iyong pantog na huwag magpadala ng mga maling alarma. Sa paglipas ng panahon,
Maaalala ng mga nerve sa loob ng iyong katawan na hindi lahat ng senyales ay nangangahulugan ng pagkaapurahan. Hayaan ninyong ikuwento ko si Nanay Celia mula sa Batangas. Siya ay 70 at dati ay nagigising ng 2 beses bawat gabi kahit na halos walang laman ang kanyang pantog. Ngunit nang magsimula siyang matulog nang nakatagilid, magsuot ng damit na koton at magsanay ng malalim na paghinga, bumuti ang kanyang pagtulog. Sinabi niya sa akin, "Pakiramdam ko, naging kaibigan ko na ulit ang aking katawan. Kaya, mahal na senyor, ang mahimbing na tulog ay hindi isang luho. Ito ay isang karapatan na naaalala pa rin ng inyong katawan. Hindi ninyo kailangang labanan ang inyong edad. Kailangan ninyo lamang makinig ng marahan at mag-adjust. At kapag ginawa ninyo iyon, madalas na tumutugon ang katawan ng isang tahimik na pasasalamat sa anyo ng walang patid na nakakagaling na pahinga. Pagwawasto sa mga maling akala tungkol sa pag-ihi sa gabi. Maraming bagay ang lumaki tayong naririnig mula sa ating mga nakatatanda, kapitbahay, o kahit na sa mga kamag-anak na may mabuting hangarin. At sa paglipas ng panahon, ang ilan sa mga ideyang ito ay tumira ng malalim sa loob natin bilang katotohanan. Ngunit pagdating sa pag-ihi sa gabi, ang ilang karaniwang paniniwala ay maaaring tahimik na nagdudulot ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan. Ngayon, dahan-dahan nating linawin ang ilan sa mga hindi pagkakaunawaang ito, hindi nang may takot, kundi may kaalaman at pag-aalaga. Ang unang paniniwala na dala-dala ng maraming nakatatanda ay ito: kung mas kaunti ang iinumin kong tubig sa maghapon, hindi ako magigising sa gabi. Sa una, ito ay tila lohikal, ngunit sa loob ng katawan, ibang-iba ang nangyayari. Kapag hindi ka umiinom ng sapat na tubig sa maghapon, ang iyong katawan ay nagiging bahagyang dehydrated. Pagsapit ng gabi, lumalapot ang iyong dugo at napipilitan ang iyong mga bato na magtrabaho ng mas mabigat, na madalas ay naglalabas ng biglaang dami ng ihi sa sandaling humiga ka. Sa katunayan, ang pag-inom ng tubig sa unang bahagi ng araw, lalo na sa pagitan ng 6:00 ng umaga at 3:00 ng hapon, ay talagang nakakabawas sa pag-ihi sa gabi, hindi nakakadagdag nito. Ang pangalawang maling akala ay ang pag-ihi ko sa gabi ay dahil lamang sa aking prostate. Bagamat mahalaga ang kalusugan ng prostate, lalo na sa mga matatandang lalaki, hindi ito ang tanging dahilan. Ang mga babae ay nakakaranas din ng parehong issue. Ang katotohanan ay ang isang sensitibong pantog, mga pagbabago sa pattern ng pagtulog, huling pagkain, at oras ng pag-inom ng likido ay lahat pantay na nag-aambag. Ang pagsisi lamang sa prostate ay maaaring mag-antala sa iba pang simpleng pagpapabuti sa pamumuhay na maaaring magdala ng ginhawa. Ang isa pang karaniwang gawi na madalas nating nakikita ay ang pagpunta sa banyo para sigurado bago matulog, kahit na hindi mo pa talaga nararamdaman ang pangangailangan. Sa paglipas ng panahon, sinasanay nito ang iyong pantog na magpadala ng mga maling senyales. Nagsisimula kang magising para sa maliliit na dami na dati ay hindi mo man lang mapapansin. Ang mas mahusay na paraan ay ang magtiwala sa iyong katawan at pumunta lamang kapag totoo na ang pakiramdam. At panghuli, nariyan ang matagal ng kasanayan ng pag-inom ng maligamgam na tubig sa 9:00 ng gabi, sa paniniwalang pinapalamig nito ang atay o nakakatulong sa panunaw. Ngunit, ang likidong ito sa gabi, bagamat maligamgam at nakakaginhawa,
ay nagdaragdag pa rin sa karga ng pantog. Kung nasisiyahan kayo sa maiinit na inumin, subukang inumin ito ng mas maaga, bandang alas 6 o 6:30 ng gabi. Nagbibigay pa rin ito ng benepisyo sa inyong katawan nang hindi ginagambala ang inyong pagtulog sa bandang huli. Kaya, mahal na senior, ang kaalaman ay hindi tungkol sa pagtanggi sa mga lumang paraan. Ito ay tungkol sa pag-aakma sa mga ito ng may kamalayan. Ang inyong katawan ay nakikinig pa rin sa inyo. Kung gaano ninyo ito gabayan ng marahan, mas maraming kapayapaan ang ibabalik nito sa inyo. Minsan, hindi isang malaking gamot o isang komplikadong dieta ang nagdudulot ng kagalingan. Ito ay isang maliit, tahimik na pagbabago sa tamang oras. At pagdating sa mahimbing na tulog, isa sa pinakasimpleng pagbabago na maaari nating gawin ay sa oras ng pag-inom ng tubig. Hindi kung ano ang iniinom ninyo, kundi kung kailan ninyo ito iniinom. Maaaring mukhang napakaliit nito para maging mahalaga, ngunit para sa napakaraming nakatatanda sa buong Pilipinas, ang isang gawin na ito ay nagbago ng lahat. Hayaan ninyong ikwento ko si Lola Remedios, isang magandang 10 taong gulang na babae mula sa Laguna. Dati siyang nagigising ng 3 beses bawat gabi, palagi sa parehong oras, na nakakaramdam ng pagod, hindi mapakali, at hindi sigurado kung bakit naging napakababaw ng kanyang tulog. Naniniwala siyang dahil lang ito sa edad. Ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang uminom ng karamihan sa kanyang tubig sa umaga at huminto sa paghigop ng anuman pagkatapos ng alas 10:13 ng gabi. Sa loob ng 1 linggo, natutulog na siya ng 7 buong oras. Ngumiti siya at sinabi, "Hindi ko alam na kaya pa pala ng katawan kong maramdaman ang ganitong kasariwaan." At iyon ang mensaheng nais kong iwan sa inyo ngayon. Hindi sumuko sa inyo ang inyong katawan. Naaalala pa rin nito kung paano magpahinga, kung paano gumaling, at kung paano bumalik sa balanse. Minsan, kailangan lang nito ang inyong suporta na ibinibigay ng marahan, matiyaga, at may pagmamahal. Ang mahalagang aral po natin ngayon ay ito. Ang paggalang sa ritmo ng ating katawan ay ang susi sa pagbawi ng ating kapayapaan. Huwag po nating kalabanin ang pagtanda. Sa halip, pakinggan natin ito at matutong sumayaw kasama nito. Kaya, kung ang video na ito ay nakatulong sa inyo na maunawaan kahit isang bagong bagay, gusto ko pong marinig mula sa inyo. Pakitypo po ang salitang pag-asa sa mga komento. Kung mayroong isang bagay sa loob ninyo na handa ng magbago, kahit sa maliit na paraan, ang isang salitang iyon ay maaaring magbigay ng lakas ng loob sa iba na tahimik na nanonood tulad ninyo. At kung nahanap ninyo itong nakakatulong, mag-subscribe po kayo sa channel na ito bilang isang maliit na pangako sa inyong sarili na mas aalagaan ninyo ang inyong kalusugan. I-click ang bell icon para hindi ninyo makaligtaan ang isa pang mensahe na ginawa lalo na para sa mga nakatatanda tulad ninyo. At kung may kilala kayo, isang kapitbahay, isang pinsan, o ang inyong kabiyak na madalas magising sa gabi, paki-share po ang video na ito sa kanila. Maaaring binibigyan ninyo sila ng regalo ng mas mahimbing na tulog. Hanggang sa muli nating pagkikita, hangad ko para sa inyo ang isang gabi na kasing kalmado ng hanging amihan at isang umaga na kasing banayad ng inyong unang higop ng kape sa ilalim ng sumisikat na araw. Ingat po kayo.